Abonong nagpapabulas, abonong nagpapalago. Iwas sakit ang maisan at palayan, masagana ang tubo. Yaramila Grower, Yaramila Grower. Lulusog ang butil at puno, aangat ang ani nyo. Sa abonong para sa iyo, aangat ang kabuhayan. Yaramila Grower, Yaramila Grower. Yaramila Lala, Yaramila Lala. Yaramila Grower, Yaramila Grower. Yaramila Grower, angat ang ani at kita. Dahil sa Yara, walang katapat ang pag-angat sa hamon. Abonong nagpapabulas, abonong nagpapalago. Iwas sakit ang maisan at palayan, masagana ang tubo. Yaramila Grower, Yaramila Grower. Lulusog ang butil at puno, aangat ang ani nyo. Sa abonong para sa iyo, aangat ang kabuhayan. Yaramila Grower, Yaramila Grower. Yaramila Lala, Yaramila Lala. Yaramila Grower, Yaramila Grower. Yaramila Grower, angat ang ani at kita. Dahil sa Yara, walang katapat ang pag-angat sa hamon. Abonong nagpapabulas, abonong nagpapalago. Iwas sakit ang maisan at palayan, masagana ang tubo. Yaramila Grower, Yaramila Grower. Lulusog ang butil at puno, aangat ang ani nyo. Sa abonong para sa iyo, aangat ang kabuhayan. Yaramila Grower, Yaramila Grower. Yaramila Lala, Yaramila Lala. Yaramila Grower, Yaramila Grower. Yaramila Grower, angat ang ani at kita. Dahil sa Yara, walang katapat ang pag-angat sa hamon. Abonong nagpapabulas, abonong nagpapalago. Iwas sakit ang maisan at palayan, masagana ang tubo. Yaramila Grower, Yaramila Grower. Lulusog ang butil at puno, aangat ang ani nyo. Sa abonong para sa iyo, aangat ang kabuhayan. Yaramila Grower, Yaramila Grower. Yaramila Lala, Yaramila Lala. Yaramila Grower, Yaramila Grower. Sa bawat magsasaka, karamay nyo kami. Sa pagtatanim, sa matinding init, sa pag-aani, sa pangangalaga, sa patuloy na pag-aksyon sa kabila ng mga hamon. Isang malaking pasasalamat sa mga bayani ng ating bayan. Karamay nyo kami upang siguraduhin na hindi kayo mapapabayaan. Hindi kayo nag-iisa, anuman ang ating pagdaanan. Yara Fertilizers, Philippines. Hapon mga
panibagong Yara Kwentuhan Pambukid episode na naman at ngayon ay live na live po tayo sa Greenthumb Family Farm Incorporated dito po sa Balete, Batangas kung saan ipapakita natin kung paano mag-manage ng ampalayahan. Abonong nagpapabulas, abonong nagpapalago, iwas sakit ang maisan at palayan, masagana ang tubo. Yaramila Grower, Yaramila Grower, lulusog ang butil at puno, aangat ang ani nyo. Sa abonong para sa iyo, aangat ang kabuhayan. Yaramila Grower, Yaramila Grower, Yaramila Lala, Yaramila Lala, Yaramila Grower, Yaramila Grower. So magandang hapon po muli. Bago po tayo magdiretso sa crop nutrition in ampalaya, atin muna pong tignan o atin muna pong talakayin ng iba't ibang factors po na kailangan natin ding bigyang tuon o bigyang pansin bago tayo magpunta sa mismong pag-aabono. So umpisahan po natin at tulad po ng mga Yara Kwentuhan Pambukid episodes ng mga nakaraan, uumpisahan ho natin sa pag-iingat laban sa COVID-19 virus. Unang-una ho, ugaliing maghugas ng kamay sa tamang panahon, iwasang hawakan ng muka, bibig at mata, takpan ng ilong at bibig ng tissue kapag babahing o uubo, panatilihing malinis at malusog ang pangangatawan, sundin ang tamang tayo or layo na mahigit 1 metro habang nakikipag-usap at ugaliing umiwas o lumayo sa mga taong may sakit para hindi tayo makahawa or manghawa. So umpisahan po natin para sa mga hindi ho nakakakilala sa ampalaya. So ganito po yung itsura ng ampalaya at saka ganyan po yung itsura ng mismong dahon ng ampalaya. So para sa hindi po nakakaalam or nakakakilala, ito po yung tinatawag sa Ingles ng bitter gourd o kasama po sa pakbet na karaniwang mga gulay na tinatanim na year-round. So ito po ay sinasabi na nakakatulong sa pagpapagaling o nakakatulong po sa may mga diabetes. At ito po ay kalimitan itinatanim sa mga hilly upland areas. Pero kalimitan po, madami nang nagtatanim din po nito sa lowland. So, kaakibat din po nito ay malaki po itong kumain ng nutrients at kung saan ay kailangan mong mag-apply ng maraming soil amendments. So, sa pagtatanim ho, mahalaga na alam natin ang variety na itatanim natin. Mahalaga ho na dapat alam natin o dapat maganda yung pipiliin nating variety ng ampalaya. Unang-una ho, dapat ito ay adaptable sa ating local condition. So, yung bibilhin mo bang variety ay pwede sa rainy o pwede sa dry season. So, usually po yung mga nabibili po ay year-round na ito. So, kaya niya pong mag-adapt na. So, isa din po nating dapat tignan ay kung resistant ba to sa major insect pests and diseases. So, karaniwang sakit po na nakukuha itong mga downy mildew, itong mga leaf spot, yung mga mosaic virus. Ayan. So, sa pagpili po ng magandang variety ay may iwasan po natin ito. At ito po yung mahalaga, market preference. Ibig sabihin ho, dapat ang pipiliin mong variety ay yung angkop sa lugar mo. Ibig sabihin, ano ba yung mabili o mabenta sa area mo. Hindi ka dapat magtatanim ng maliliit na ampalaya kung hindi naman yun mabibili. So isa po yun sa dapat nating tandaan sa pamimili ng variety. At dapat alam din natin kung OPV ba to o yung hybrid varieties. Ang pagkakaiba po nitong dalawa ulit, ang OPV po ay pwedeng itanim ng itanim pero hindi po siya uniform yung mga makukuha nating harvest. Samantalang ang hybrid varieties, hybrid na siya, pinrases na po ito ng mga ating seed company. Magaganda na po, uniform na yung makukuha nating mga gulay, mga produce, ngunit isang beses lang po ito itinatanim
tinatanim. Ibig sabihin, hindi tayo pwedeng magbinhi sa mga harvest po nito dahil yung susunod na tanim natin o susunod na harvest po natin doon ay hindi na ho ganun magiging kaganda. Ayan, so kalimitan po dito sa area, ito po yung mga karaniwang itinatanim po ng ating magtatanim. Ang Galaxy at ang Mestiza. Pareho po silang may maturity na 30 to 35 days after transplanting. Si Galaxy ho ay glossy at high yielding. Si Mestiza naman po, maganda ho ito at pinipili po ng mga magtatanim dahil meron siyang kaunting resistance sa namamarako disease. Ayan, so lumipat naman tayo. Pagkatapos nating makapili ng magandang binhi, lipat naman tayo sa pagmamanage po ng ating area o cultural management practices. So unahin po natin sa tamang land preparation. So maganda po na multiple plowing, ibig sabihin sobrang naiikot natin at napupulverize yung ating lupa. Dito rin po natin napapantay yung ating lupa. So farrowing po, 2 meters during the dry season and 3 meters during the wet season. So ibig sabihin po nito, mas mataas po yung kama natin kapag tag-ulan para ho hindi tayo maabot ng tubig kapag nagkaroon ng baha. Ayan. So dapat po ang ampalaya ho kasi masyadong maselan pagdating sa tubig. Pag natambakan po ng tubig yung katawan po ng ampalaya natin, magkakaroon po siya ng sakit o worse, mamamatay po siya. So isa din po dito ay dapat naka-ready po ang inyong trellis o ang ating mga gapangan ng ating mga ampalaya. So, kailangan po ito ay nire-recommenda ng mga 15 cm high. So, kailangan din po na medyo may espasyo din para parang sakto lang po dun sa planting distance natin. So, kalimitan po ay nilalagay na natin ang mga kawayan po o ang mga kahoy sa every 3 meter distance para mas matibay po yung pag-angkla ng ating mismong trellis. Kasi kaya naman tayo nag-trellis para hindi po gumapang yung ating tanim sa lupa at para po pag bumagyo o magkahangin ng malakas ay hindi po tutumba. So kaya nire-require po or nire-recommend namin na magkaroon ng bamboo o ng kahoy sa every 3 meter para mas masuportahan niya po ang pagtaas po ng ating mga halaman. So ito po, nabanggit ko na, make roof trellis strong. Ibig sabihin, yung pag nag-shete na ho tayo, yung pinakataas na po, hindi po siya lulundo. Kasi pag nagbunga na po yan, mas bibigat. So dapat matibay siya para pag nagbunga, hindi po siya babagsak. Ayan. So yun lang din po, meron din po dapat na mismong string na nakaakibat sa ating halaman. Ito po. So, ito po, ipapakita ko po kung ano po yung magandang pagtetrellis at paghahawak po sa ating halaman. So, ano ba tong maganda at ano ba tong sinasabi kong trellising at ano yung sinasabi kong may string pa dapat na dapat gagapangan ng ating halaman. So, ito po, makikita po natin. So ito po yung sinasabi ko na maglalagay tayo ng bamboo na 3 meters apart para po meron tayong suporta sa taas at hindi siya basta-basta matutumba pag mahangin o kapag magkaroon po ng malakas na bagyo. So ito naman po yung sinasabi ko naglalagay ng straw. So una po ang gagawin ni Kuya, itatali sa taas, pagkatapos ay sa baba po iikutin niya. Ayan, so magsisilbi po siyang angkla po ng ampalaya natin. So matibay po ito para ito yung kakapitan mismo ng ampalaya po natin kapag gumapang. So kapag lumaki na po ito, ano nga po tayo dito. So meron po tayo dito, pwede natin siyang i-guide pataas para po paglaki niya, diretso na po siya sa taas hanggang mag-shete na ho siya. Ayan, bukod po sa pagbabalag, atin pong balikan muna yung cultural management practices. So, isa-isahin po natin ulit. Unahin po natin sa direct seeding. So, may mga gumagamit pa rin po nitong method na to. So, unang-una pong ginagawa ay ang pre-germination. So, kailangan pa rin i-soak ng overnight at i-incubate ng 3 to 4 days. Ibig sabihin po ng incubation dito ay kailangan babalutin sa tela yung na-soak po nating buto. Pagkatapos po babasa-basain natin sa loob ng 3 to 4 days.
Ayan. So, pagkatapos po nun, or habang ginagawa natin yun, pwede na natin gawin yung basal fertilization o basal fertilizer application kung saan ilalagay natin yung kombinasyon ng organic fertilizer at inorganic fertilizer. At pag natapos na po natin yung incubation na 4 days, pwede na po tayong maglipat ng 1 seed per hill. So, isa lang po kada butas. At meron pong nire-recommenda na 1.5 to 2.5 meters apart. At ito po ay susceptible sa replanting o kailangan tayong magkaroon ng replanting. Ibig sabihin ho nito, bakit tayo magre-replanting? Dahil may mga hills na hindi tumubo or may mga hills na namatay po yung mga tumubo natin doon na buto. So, usually ginagawa po nito ay 15 days after sowing para malaman kung kailangan mo bang mag-replant doon sa area na yon. So, nire-recommenda din po dito ng 15 days after sowing ay ang trichoderma application dahil ito po ay magandang panlaban po sa mga sakit sa ating area. So, ito po kalimitan ginagawa ng ating mga magtatanim dito ay tinatransplant. So, katulad po ng direct seeding, nagkakaroon pa rin po tayo ng soaking at ng incubation. At pagkatapos po ng 4 days, ililipat na po siya sa seedling tray. Ang rule po dito ay isang buto lang po kada butas ng seedling tray. Ang magandang proportion po natin dito ay ang vermicast, ang carbonized rice hull, at ang garden soil ay 1:1:1 na ratio. Pagkatapos po nun ay nagpapadrench po tayo ng Yara Liva Nitrabor o calcium nitrate at nagpapaspray ng Yara Vita Crop Boost. At magkakaroon din ng trichoderma application. Mamaya po ay isa-isahin po natin kung paano po natin to ipapagawa. So, hardening naman po ay 10 days after natin siya ilagay sa seedling tray ay magkakaroon na po tayo ng dapat gradual exposure sa sun. So, ibig sabihin mo nito ay ilalabas na po natin siya sa ating seedling house para mainitan at medyo babawasan natin yung patubig para hardened na siya. Ready na po siya paglabas po niya sa farm. Ayan, pagkatapos po natin mag-hardening ay oras na para magkaroon o para ilipat tanim na po ang ating mga seedlings. So, ito po ay ginagawa kalimitan 15 days after sowing. Ayan, so late afternoon or early morning po ang pwedeng time natin para ilipat tanim po natin ang ating mga seedling. So, at transplanting o ang ating basal, ano bang kailangan nating basal application o anong kailangan nating abono sa pagdating sa basal? So, dito po kailangan natin ng NPK natin para po sa patuloy na paghahaba at pagkapal ng ugat, kailangan po present yung nitrogen at phosphorus natin. Para naman po sa mas merdeng dahon o mas malapad at mas mahaba, kailangan po kumpleto siya NPK. At para naman po sa mas malaking katawan o mas matabang puno at mabilis na paglaki at syempre para sa transplanting shock, maiwasan ho natin, kailangan kumpleto pa rin po yung NPK natin. Ayan, so nare-recommenda po namin dito mga kayara ay ang aming Yara Mila Unique 16. So para saan ba ito ay para magkaroon tayo ng magandang arangkada ng sumisibol na pananim at maaga at mabilis na pagsasanga. Ayan, so sa isang butas po sa isang hill po, ang nare-recommend po natin ay 10 grams o isang kutsara ho. So may mga natatakot ho, na magpaupo sa ating mga seedlings. Pero wag po kayo matakot dahil hindi naman po ganun katapang ang 10 grams. Kailangan lang po ay matakluban po muna at wag nyo pong idedirektang ilipat po si seedlings na nandun pa po si abono. Takluban po natin ng lupa bago po natin ilipat si seedlings. Ayan, sa early vegetative naman po, 3 to 14 days after transplanting, dito po kailangan ang patuloy na paghaba at pagkapal ng ugat. So, ang mga kailangan na ho natin dito ay ang ating NP o nitrogen, phosphorus, calcium at boron. Sa ating maberdeng dahon naman po, kailangan din natin ng NPK, pati na din ng calcium at boron. At para sa matabang puno, malapad na dahon, makapal na talbos at mabilis na paglaki ng tangkay at iwas paghapay, kailangan na po natin ng NPK, calcium, and boron.
So, ito po yung iniiwasan nating mangyari. Kaya po nire-recommenda nating maibigay lahat yung NPK NPK at pati yung mga micronutrients na nabanggit ko kanina ay para hindi na ito magkaroon o hindi na natin ito makita sa area natin. So, siguro may mga magtatanim dito na makakakita ng mga ganito, parang nasusunog-sunog yung gilid-gilid ng mga batang seedlings. O yung parang medyo malungkot po yung kulay ng ampalaya natin. So ito po ay pwede nating maiwasan kapag sinunod po natin itong ating rekomendasyon na pag-drench ho ng ating Yara Liva Nitrabor at pag-spray ho ng ating Yara Vita Bortrac. So, ang pag-drench ho natin ng Yara Liva Nitrabor ay para sa mabilis na pagdami at paglaki ng dahon at nagpapatibay po ito ng puno. Gayon din, ang Yara Vita Bortrac naman ho ay para sa mas malusog na pagtatalbos at pagkapal ng pag-uugat. So, ito po, panoorin po natin kung paano tayo magde-drench o para natin gagawin itong drenching na sinasabi natin. Ayan, so sa ganitong edad naman po ng mga puno natin, ang pinapagawa po natin ay 2 beses na drenching. Ibig sabihin ho, 2 times 7 days apart yung pag-drenching natin. Kung paano po tayo mag-drenching ay kailangan po natin ng 150 grams o isang sardinas ho ng Yara Liva Nitrabor at itutunaw natin sa 16 liters na tubig. So kasama po natin si Kuya Sunny para po gawin yung pagtutunaw po natin. Ayan, so pagkatapos po nating tunawin ito, sa isang puno ho ng ganitong age ho natin, ay magpapalagay po tayo ng isang sardinas din po kada puno. Higi, Kuya. Ayan, so mas mainam po na meron tayong panghalo para hindi po tayo masaktan o masunog yung ating kamay. Ayan. Ayan po. So, pag natunaw na po o pag naihalo na natin, magkakaroon na po tayo ng, pwede na po natin siyang i-apply doon sa ating tanim. So, ganito po ang pag-apply natin. Sa isang puno ay isa pong lata po ng tinunawan na natin ng Nitrabor. So, ganito po, dapat pa rin ay hindi siya tatama sa puno. Nakita nyo po, ang ginawa ni Kuya ay inilagay niya sa isang area para hindi po matalsikan ng ating ampalaya. So itutuloy lang din po to ni Kuya hanggang sa lahat po ng kasing edad po nitong puno na to. Ulitin ko po, ito ay 2 times nating gagawin, may 7 days na interval. Bago po tayo magkaroon ng side dressing. Ayan. So, pag early vegetative naman po o 15 days to 45 days after transplanting, ito po yung mga kinakailangan ng ating halaman. So, para po pa rin sa pagpapatuloy na paghaba at pagkapal ng pag-ugat, kailangan po ng NP at boron. At kailangan din po ng NPK, calcium at boron pagdating sa pagpapaberde ng dahon at pagpapalapad nito. So, kailangan din po ulit ang NPK, pati na ang calcium at boron natin para sa mas magandang tayo ng ating halaman o mas magandang o mas matibay at mas matabang puno. So, pag sinunod ho ulit natin yung nutrient recommendation na yun, ito po yung maiiwasan natin. So, maiiwasan ho natin yung paninilaw po ng mga bagong sibol ng ating ampalaya. Maiiwasan din ho yung pagyayelo o parang, ayan po, kung nakikita nyo, yung pagyayelo po nung margin ng ating ampalaya. So, dahil po kulang sila sa potassium at sa magnesium po na nutrient ay nagkakaroon tayo nito. Kalimitan ho, ang inilalagay lang po siguro ng mga magtatanim ay NPK. So nalilimutan po natin na kailangan pa din natin ng ating mga micronutrients. Kaya naman po, sa stage na ito ay nagpapalagay ho tayo ng kombinasyon na ho, ng Yara Mila Unique 16 at pagsasamahin natin si Yara Liva Nitrabor. So, ang rate ho natin dito ay 5 to 10 grams per hill ng Yara Mila Unique 16 at 5 to 10 grams per hill ng Yara Liva Nitrabor. So, kung paghahaluin natin para itong
1 hanggang 2 kutsara kada puno. So para saan po ba itong Yaramila Unique 16? Ito po ay pang-suportang nutrisyon o paghahanda sa nalalapit na pagbubunga. So mas marami rin ho yung talbos at mas mahaba at makapal na pag-uugat. So ang Yaram Vita Nitrabor naman ho natin ay ito naman po ay para sa suporta sa pagbubulaklak at fruit development. Ibig sabihin ho, nakaredy siya na yung mga mabubuong bulaklak ay hindi malalaglag at magdediretso po para maging bunga. So yun po, nasabi ko nga, iwas na malaglag pa ang ating bulaklak at ang ating bunga. So narito naman po kung paano tayo mag-apply ng side dressing o side dress application sa ating ampalayahan. So sa ganito pong edad ng puno, kung makikita nyo, hindi pa siya nagbubulaklak, pero nakagapang na po siya pataas. Ang ipapalagay po natin sa kanya ay ang Unique 16, ganito po ang itsura ng Unique 16, at ang ating Yaraliva Nitrabor. Ito naman po ang ating Yaraliva Nitrabor. So kasama po natin si Kuya Celso para po ipakita kung paano po yung pag-a-apply natin sa ganitong edad ng puno. Kuya. Ilalagay ko na po yung Unique 16. Okay. Kung makikita nyo po, hindi po niya itinatapat o hindi niya po pinapatamaan ang ating puno. Okay, thank you, Kuya. So, kung makikita po natin, iwasan ho natin na malagyan po ang ating halaman para po hindi po siya magkaroon ng chemical burn. So, ganito din po yung paglalagay ng ating abono, medyo malayo po sa ating katawan para din po hindi siya masunugan. So, itutuloy lang po yan ni Kuya hanggang doon sa dulo at sa mga ganito pong stage natin. Ayan po, para lang po sa summary ng ating mga na-discuss ngayong araw na ito, ang ating diniscuss lang po ay simula basal hanggang 15 to 45 days after transplanting. Ang para po sa fruiting hanggang harvesting ay sa susunod po natin i-discuss para mas focus po tayo doon. So umpisahan po ulit natin sa basal, ang pinalalagay ho natin ay 5 to 10 grams per hill. So pwede na po tayo magpalagay ng kalahati to 1 kutsara kada butas po kada puno po sa ating area. Pakakatandaan lang po natin na pag naglagay ho tayo ng abono sa basal, kailangan takloban pa po natin ito ng lupa. Ang early vegetative naman po, drenching lang ho yung pinagagawa natin dito. Pero may mga nagsaside dress pa rin tayo ng Nitrabor, pero mas magandang tulong ho sana kung i-drenching natin si Yaraliva Nitrabor. So, kung sa loob ng 3 to 14 days, 2 beses ho tayo na drenching lang. Ibig sabihin ho nun, ang 150 grams ho o parang isang ligo o isang sardinas ay tutunawin ho natin sa 16 liters na tubig o isang balde. So, kada puno ho ay ididilig natin naman ay isang sardinas din ho kada puno. Yun na po yung pinaka-recommendation natin. 2 beses ho natin yung uulitin after 1 week. So pagkatapos po natin gawin yung drenching ng 2 beses, ay lilipat na po tayo sa side dressing o side dress application ng kombinasyon ng Yaramila Unique 16 at Yaraliva Nitrabor. Dito naman ho ay 5 to 10 grams, tig 5 to 10 grams po ng Yaramila at Yaraliva ang ipapalagay. So kung hahaluin natin na silang dalawa bago po natin sila ilipat at bago natin sila lagyan ng abono, ay 1 hanggang 2 kutsara po ang pwede nating ilagay kada puno. Ayan. So, ito pong recommendation na ito ay para po hanggang sa vegetative o yung hindi pa nagbubulaklak. Kapag ho nagbulaklak na, ay hindi na ho tayo magpapagamit ng Unique 16 at winner naman na po yung papagamit natin. Pero ito po ay mas bibigyan natin ng pansin sa ating susunod pang mga episode. So, sa ngayon po ay ito lang po muna ang ating i-discuss. Tatawagin ko na po ang ating Facebook
Facebook celebrity ng Yara Fertilizer na si Sir Marcelo para tumugon din po sa mga katanungan. So maaari po kayong mag-comment po kung may mga tanong pa po kayo dyan sa ating comment box at pwede po natin siyang sagutin pagtutulungan po namin ni Sir Marcelo. Ayan, so bago ko po muna ipasa o isama si Sir Marcelo sa live po natin, magbibigay po muna ako ng quiz sa ating mga viewers. So ang ating Yara Kwentuhang Pambukid quiz sa araw na ito ay ilang beses nagpapadilig ng Yara Livan Nitrabor at tuwing kailan? Uulitin ko ho, ilang beses nagpapadilig ng Yara Livan Nitrabor at tuwing kailan? So dalawa po yung magiging sagot nyo dapat dito sa ating katanungan na ito. So mangyari lang po na pa-comment po sa ating comment box ang inyong sagot at ang ating delegate po ang mamimili or magtitingin kung sinong nakasagot ng tama po. So, isunod na ho natin ang ating question and answer. So, andito po. Ayan, bago po pala tayo bumalik sa question and answer, papakilala ko po muna pala ang ating quiz winner. Sorry po, quiz winner lang ito nung last episode natin kung saan ang nanalo po ay si Ma'am Nene Pa. So, congratulations po ma'am, nanalo po kayo ng 1 bottle of Yara Vita Caltra. Hintayin niyo na lang po ang aming message sa inyong inbox para po malaman ninyo kung paano po ninyo ito makukuha. So, kasama ko na po ngayon si Sir Marcelo. Sir Marcelo, andyan ka po ba? Okay, maraming salamat Dani. Ako nga po ulit. Magandang hapon po mga kayara. Ako po si Marcelo Espiritu, Senior Agronomist ng Yara Fertilizer. At ako po ngayon ang katulong ninyo para po sagutin yung mga itataas po ninyo or ibibigay ninyong katanungan po sa amin. Mayroon po muna ako dito unang babasahin si Arbel Villarmino Nahibag. Okay, I want to know the techniques of planting ampalaya. My husband is an ampalaya planter. Okay, ganito po. Willing po kami mag-share sa inyo ng knowledge regarding po doon sa magandang pag-aalaga ng ampalaya. Okay po, ito, basta yung mga request na ganito po, ipadala lang po ninyo doon sa aming Yara FB page at sigurado po makakatanggap po kayo ng programa namin para po doon sa tamang pag-aalaga po ng ampalaya. Okay, Dani, ito naman, meron uli akong tanong ha. Bali related pa rin yun doon sa techniques Si Marshall Relayo, I want to know the latest technology in vegetable farming, especially ampalaya. Tama po yun. Hindi lang po ampalaya ang willing namin i-share sa inyo. Kung meron po kayong ambisyon o gustong magtanim kayo ngayong season na to ng kamatis, sili, talong, or ano po maisipan ninyo na itatanim ninyong wet season nito, humingi lang po kayo sa amin or mag-send kayo ng message po doon sa Yara Philippines at ibibigay po namin sa inyo ang kaukulang crop recommendation doon sa napupusuan po ninyong itatanim ngayong wet season. Singit ko lang Sir Marcelo, kapag po magme-message tayo sa ating inbox, para po mas mabilis po nating matugunan yung mga katanungan natin dahil medyo hindi po namin nasasagot agad ang inyong mga mensahe, pwede po na pag nag-comment kayo ay ilagay nyo na po yung inyong details. So, pangalan, lugar, uri ng tanim, at ang inyong contact details. So, contact number o kaya address po ninyo para mas mabigyan namin kayo ng tulong po. Kasi po sa mga area po naman natin ay may mga naka-assign. So, pwede po nating ipasa po kayo agad para po madali po kayong maasistahan. So, Sir Marcelo, sundan na natin ang katanungan ni Ma'am Angelina Bolina. So, ganon din ang tanim pong ampalaya, maraming bunga, kaya lang mga nabubulok lang. So, na-advance yung tanong yata ni Ma'am kasi hanggang vegetative lang yung diniscuss natin. Pero pwede na din natin sigurong pahapyawan, Sir Marcelo. Okay. Salamat, Dani. Ganito po, ang ampalaya po, kailangan niya yung tamang supply ng calcium. Kapag po kayo ay nagkulang ng supply sa calcium, isa po sa mapapansin ninyo, hindi tumutuloy yung bulaklak. Kung nangyayari pa nga po dyan, madali pong mabulok kasi ang sangkap na calcium po, yan yung sustansyang nagpapatibay ng mga cells ng ating ampalaya. Ibig sabihin po niyan, hindi po siya madaling mabulok kapag po meron kayong tamang supply ng calcium. Kasi tandaan po ninyo,
ang calcium, napakahirap po niyang umakyat sa puno ng ating mga nakatanim. Kaya nga po ang ginagawa natin dyan, bukod dun sa ilalagay po natin sa ugat, sinusuportahan po natin yan ng spraying. So ano yung ating ini-spray? Ang ini-spray po natin dyan, nire-recommenda namin, Yara Vita Caltra. Magsasalubong po yung inilagay ninyo sa lupa at saka po yung in-spray po ninyo sa dahon. At sa ganung pagkakataon po, matutulungan kayo, maiwasan po yung tinatawag naming paninilaw na yan, pabubulok, at doon din po, masasabi din po na yung pagbibigay nyo ng calcium, makatutulong po yan para dumiretso yung pagbuo po ng ampalaya ninyo. Hindi po maa-abort yun kasi marami nagsasabi dyan, okay, ang dami kong bunga na bulaklak ng ampalaya. Pero ang nangyayari naman, nanlalaglag yung bulaklak. So para maiwasan po yan, supportang spraying po ng Yara Vita Caltra. Yan po. Okay, meron pa rin po dito isang katanungan, related question din po si Aurora de Lara Haen. Okay, ganyan din ang ampalaya ko. Maliliit pa, dumidilaw na, tapos nabubulok na agad. Ano rin po ang mabuting para sa mga dahon na namumuti ang ilalim? Ayan po, kombinasyon na po ang nakikita ni Aurora de Lara Haen. Ganito po. Kapag po kayo ay meron ng problemang ganito, ang pinakamagandang solusyon po na ibibigay ko po sa inyo, kuhanan ninyo ng litrato, ipadala po ninyo sa amin. Kasi itong nakikita na po nito, kombinasyon na po nito, posibleng meron kayong fungus, meron kayong peste, meron po kayong nutritional deficiencies. So titingnan po natin ano yung pinakamainam na rekomendasyon para po masolusyonan natin na tamang-tama yung ibibigay namin rekomendasyon na aayon po doon sa problema ng inyong pananim. Yes. Okay po, so kukuhanan natin ng litrato, close up po, medyo kalayuan ng kaunti, tapos po ipapadala po ninyo sa amin. Okay po? So, si Sir Roger Quinto naman po, anong magandang fertilizer sa nagbubunga na ampalaya? So, ang recommendation po namin talaga ay ang ating Yara Mila Winner at saka ang ating Yara Liva Nitrabor. So, paghahaluin po natin ito. Kung kanina ho ay napakinggan natin na ang recommendation natin sa late vegetative ay Unique at ang ating Nitrabor, ganun lang din ho, papalitan lang natin si Unique ng Winner. Mas mabibigyan din po namin itong pansin sa susunod pa po naming episode. So, mag-move po tayo sa susunod na nagtanong ay si Sir Eugene Delfin. Anong pwedeng pansugpo sa manunusok? Ayan. Okay, tama. Magandang katanungan din ito, Mr. Eugene Delfin. Ganito po, sir. Kapag po kayo ay may problemang insekto, hindi po karaka-raka na magbibigay ako sa iyo ng rekomendasyon. Marami po akong itatanong sa inyo kasi kailangan alam ko ano yung inyong dating ginamit. Kailan po ninyo huling ginamit yon? Tapos, kailan po ninyo nakita yung peste? Kasi ang isa sa problema na magsasaka po ngayon, yung peste tinatawag nating immune. So sinasabi nila, kahit spray sila ng spray, mukhang hindi namamatay ang peste. Yun ay sa kadahilanan po ng resistance issue. Immune na yung peste. Para po, yun ay matugunan natin, makapagbigay kami ng tamang rekomendasyon. Ayan po, aalamin ko po, ano yung dati, yung malimit inyong ginagamit at base po doon, bibigyan ko po kayo ng magandang rekomendasyon. Ganito po ang gagawin ko sa inyo. Active ingredient ang ibibigay kong rekomendasyon. Kayo po ang mamimili ano yung brand na bibilhin nyo. Kasi iba-iba ang mga presyo po ng mga brand na yan. Kaya isang active ingredient, maraming brand, kayo po ang mamimili. Pero ang ibibigay ko po sa inyong mga active ingredient, yun po yung makakapagbigay solusyon sa inyong problema. Okay po, isa pa rin po, kung may problema din sa peste, ang gusto kong makita rin po, litrato. Kasi po, minsan may nagsasabi sa akin, manilaw, gawa raw ng peste, naninilaw yung halaman niya. Pero nung tiningnan ko yung litrato ng peste, sir, sabi ko, hindi po peste ang problema nyo. Meron kayong nutritional deficiency. So, para po maganda yung magiging ibigay naming rekomendasyon, kailangan po suportahan ninyo ng litrato. Okay po? Ayan, so may mga katulad po tayong tanong, katulad ng kay Ma'am Millet Elarmo at kay Sir Pancho Fetalvero. So katulad po ng nabanggit ni Sir Marcelo, ganun din po yung gawin natin. So mag-picture po tayo nung paninilaw o pag yung feeling nyo ay dahil sa insekto, tapos ipadala nyo po sa amin para mabigyan namin kayo ng magandang rekomendasyon. So meron din po tayo kay Ma'am Nemia Carpe Bukatkat.
ang palaya namin na male na. So, paano nila nasabi yun, sir? So, pwede siguro na ipadala din nila yung picture nito at mabigyan tayo ng magandang rekomendasyon. Dati tanungin ko, ano yung ampalaya namin na male na? Lalaki. Okay. Namamarako. Ayun, namamarako. Okay, ganito po. Kasi bibigyan ko kayo ng patunaha overview kung bakit tayo nagkakaroon ng namamarako. Kasi kung maliit pa yung ampalaya ninyo, nakaligtaan ninyo na meron kayong aphids. Kasi sinasabi nila, maliit pa naman yan. Hindi pa masyado maapektuhan yan. Kung yung aphids na nandun sa halaman ninyo may virus, ayun, tatamaan kayo kahit sabihin natin 2 o 3 lang po yung nasa puno ninyo, naturok yun dahil may virus yung aphids na nandoon. Kaya nga po sinasabi namin, habang bata, siguraduhin ninyo, wala kayo ng mga vectors na ito o yung mga insektong nagdadala ng mga sakit ng ulo ng mga ampalaya. So yun po, regular namin sinasabi na kailangan mag-spray. Libutin ninyo yung bukid mo, i-assess ninyo meron ba akong presyo nito o wala. At sa ganung pagkakataon, malaki po yung chance natin na maiwasan yung mga problema ganito po. Yes, sir. So, si Sir Presi or si Ma'am Presi Fernando, may tanong ho siya. Lagi ako nagtatanim ng ampalaya, pag nagbulaklak ng bunga, lang maliit pa, dumidilaw na. At kung minsan, kumakatas pa. Kung minsan naman maraming butas o bilok na po kayo ang ano po kaya ang dahilan, ano ang dapat gawin? Ayun, okay po. Dalawa na po yung inyong problema dyan. Unang-una, nutrisyon. Kasi pangunahing sinyalis ng nutrisyon, okay, maliit pa lang, hindi tumutuloy, nasisira na, nalalaglag na. Yung may butas naman pong sinasabi ninyo, ina-atake kayo ng insekto. Kung anong insekto po ang umaatake sa inyo, makikita po natin yan kapag pinadala po ninyo yung litrato nung ampalaya na may tama po. Okay po? Ayan, si Sir Eduardo Remodaro naman, sir. Para saan po ba ang Yaravita Bortrac 150? Ayun, okay. Ang Bortrac po, ang trabaho po ng Bortrac, okay, may mga relasyon yan Natatandaan ninyo, inirekomenda namin sa inyo yung tinatawag nating Yaraliva Nitrabor. Bakit? Kasi yung Yaraliva Nitrabor, 3 ang sangkap niyan, nitrogen, calcium, at boron. Para saan yung boron? Yung boron, siya yung nagpapasigla, nagpapalakas, or yung magiging trabaho ng calcium mas mabilis. Ano naman ang trabaho ng calcium? Ang calcium, siya naman po ang dahilan para makapagtrabaho o ma-absorb ng halaman ninyo ng mabilis po yung nitrogen. Bukod po dito, yung calcium, yan po yung tumutulong para po maiwasan natin yung tinatawag natin na fruit cracking. Kasi, di ba, mapapansin ninyo, kapag ka mainit, mahaba yung init, halimbawa 2 linggo, biglang umulan, asahan ninyo, ang palaya ninyo, yung bunga ng palaya ninyo, puputo. Ayan, yung sangkap po na boron, yun po ang tutulong para maiwasan po natin na pumutok yung bunga. Kasi alam naman ninyo, pag pumutok yung bunga, class B yung inyong ani. Pag class B, may kababaan po yung tinatawag natin presyo. Okay po? Ayan, so meron din po dito ulit nagtanong si Sir Ruben Aldana, please share papaya planting technique at watermelon, also eggplant. So sir, message na lang ulit po kami ng inyong details para po mabigyan natin ng pansin yung inyong katanungan. Si Ma'am Lor San Grace, di ba mas maganda kung ilubong sa lupa ang abono, ma'am? So siguro ilubong siguro, sir. Opo, actually pinakamaganda pong pamamaraan ng pag-aabono ay pag naglagay tayo, tatakluban po natin ang lupa. So, yun po yung nire-recommend din natin. Kalimitan lang po, siguro kapag sobrang laki lang din talaga ng farm, ay nahihirapan sila. So, dire-diretso po silang mag-aabono. Pero minsan po ay tinatakloban naman nila yun pagkatapos. So, meron pa tayo ditong katanungan, sir. Galing po kay Sir Jill Villanueva. Iloilo. Sir, ito na ang hinihingi mo na sample ng dahon ng ampalaya ko. Kaso hindi yata na-isend sa amin. Di bali po, aabangan ko po mamaya yan, yung litrato ninyo at bibigyang importansya ko po yung inyong kahilingan na yan. Huwag kayong mag-alala po. Sasagutin ko po yan ngayong araw dito ito. Si Sir Hill po yun. So, i-message na lang po namin ang kasagutan sa inyong katanungan. So, meron pa po tayo ditong ilang katanungan kay Sir Dante Blanco. Ang Unique 16 po ba para sa basal ay pwede po ba mahaluan ng Dufos magkahalong isabay na basal application?
Ayun. Okay, ganito po. Bibigyan ko kayo ng magandang tip. Kasi yung Unique 16, kakaiba po yung sangkap niyan. Kasi sasabihin nyo, Unique 16, kapareho naman yan ng 14. Hindi po. Malaki po yung diferensya nun. Bakit? Ang Unique 16 po, dalawang klase ang nitrogen yan. So, pag dalawang klase ang nitrogen, malakas yung ibibigay niyang tulong para makapagpadahon. Ang phosphorus po niyan, tatlong klase. Mayroon yung phosphorus na gagamitin mo ngayon, gagamitin mo pagkaraan ng ilang araw o ilang linggo, gagamitin pagkaraan ng isang buwan. Ang potassium po niyan, sulfate of potash po. Ibang klase po, hindi po yung normal na source ng potassium. Kaya, dahil maganda yung sangkap noon, huwag ka na kung maglagay ng iba pa, gastos pa yun sir. Sapat na po yung pangangailangan ng iyong ampalaya sa basal kapag ka po yun ang gagamitin mo. Kasi ganito po, kung meron kayong sosobrahang sustansya dyan, halimbawa phosphorus, mayroong epekto din po yan sa availability ng ibang sustansya. Kasi kapag sobra ka ng isa, may mga tatamaan doon. Ibig sabihin noon, imbis na makuha pa rin yung sustansyang yun, hindi yun makukuha kasi ang mas marami, yun yung makukuha niya. Para maiwasan po natin yun, doon tayo sa balanse at tamang nutrisyon. Okay na po yun. Bukod sa kayo ay makakatipid po, yung requirement ng inyong halaman, makukuha mo na po fully doon sa sinasabi namin pong Unique 16. Okay po? Ayan. So, may isa pa po tayong katanungan galing kay Sir Bobby Pertilio. So, kapag mainit po ba at biglang umulan, kailangan po ba na bigyan ng pangfungus ang ampalaya? Okay. Ganito po, sir. Maganda yung idea na ating tinatawag na preventive. Kaya lang, sir, kung gano'n na pag umulan, alam naman ninyo, sir, ang sinasabi ng mga farmer kapag kaulan, ang gagamitin nila ay systemic fungicide. May kamahalan po yun. Ang magandang gawin na lang po doon, yung regular po, preventive approach. Kasi alam naman po ninyo, ang mga farmer, kapag preventive ang ginagamit, yung mumurahin, nakaka-epekto doon sa kanilang napuproteksyonan yung kanilang tanim pero hindi po masakit sa bulsa. Ano po yung mga ordinary fungicide na yun na pwede nilang gamitin? Kaya umuulan o hindi umuulan kasi gusto natin mabigyan proteksyon yan. Ayan, meron kayo, mamili kayo, Mancozeb. Maraming brand ng Mancozeb. Merong mamahalin, medium price, merong mura. O kaya, chlorothalonil. Ayan, mamili rin po kayo. Marami po dyan. Yan po dalawang yan ang ginagamit nila as preventive fungicide. Ibig sabihin yan, sir, wala pa kayong nakikitang sakit. Pag wala pa kayong nakikitang sakit, good to go. Gamitin nyo yung either of the two. Pero kung may sakit na po, huwag po ninyong gagamitin yan. Hindi na po tatalab yan. Pupunta po tayo doon sa specialized fungicide na magagamit natin kung ano yung nararapat dun sa nakikita natin pong sakit. Okay po? Ayan. So, si Sir Albert Belche, so siguro nagkakaroon po siya ng difficulty sa panonood. So, pwede po ba kaming makarequest ng seminar PowerPoint presentation nito? So, pwede po namin kayo siguro bigyan yung guide na po natin. Pwede po kayong mag-request po sa amin sa inbox po namin. O kaya po, ito pong live po natin, ito po ay magiging replay din naman. So, after po natin i-live, after siguro mga 5 minutes, nandiyan na din po siya as video. Pwede niyo siyang mapanood kapag malakas na po yung internet ninyo. So, huli pong tanong natin dito kay Sir Rodante Albuero. Saan po ginagamit ang Yaramila grower at anong edad ng ampalaya? So, kung kanina po nabanggit ko kung si Yaramila winner ay ginagamit ho natin sa pag may bulaklak na ho at saka hanggang nagbubunga, pareho lang din po ng gamit ni winner. So, ulitin ko ho pareho ho sila. So, isa lang ang gagamitin nyo. So, kung gagamit kayo ng grower lang ho. Kung gagamit kayo ng winner lang ho. So, halos pareho lang po sila. Ang pinagkaiba lang po ay ang content natin sa micronutrients. Opo, may dadagdag ka pa po. Okay, dadagdagan ko ng kaunti yung sinabi ni Danny. Kasi may mga lugar na hindi available yung winner. May mga lugar na ang available naman, ang hindi available yung grower. Ganun po. Kung ang available sa inyo ay grower, yun yung itatambal natin sa Nitrabor. Kung ang available sa lugar ninyo ay winner po ang ilalagay natin. Pero tama yung sinabi ni Danny, tama naman po yung quantity na gagamitin ninyo. Basta yun lang po ang tandaan ninyo Kailangan winner o Nitrabor
grower o Nitrabor. Hindi po kami iiyak kasi gusto namin masiguro po yung kahihinat na nung pagbubulaklak at pagpapabunga. Kaya nga po, ini-insist namin, ito pong kombinasyon na to ang gagamitin po natin sa ating bumubunga at bumubulaklak na ampalaya. Okay? Okay po. So, si Sir Rodan, ayun na nga po pala. Basa na natin. Kay Sir or kay Ma'am JJ de la Peña, pwede po ba makabili ng manual about ampalaya production sa inyo? Wala po kaming pinagbebentang guide po. So, libre lang po ito. Ang kailangan nyo lang po talaga ay mag-message sa amin. Kasi po, bakit po ba lagi na lang message, inbox? Gusto ho natin na makuha yung contact details ninyo para po makontak po kayo ng mga naka-assign po natin sa area ninyo. Para mas mabilis po yung usapan, lalo na pag maghahanap ng produkto, sila ho yung mas nakakaalam kung magkano, kung saan meron, at kung may kulang pa po, pwedeng nila kayong hanapan. So, ulitin ko po, wala pong pinagbebentang manual po tayo sa ampalaya. Libre po ito, kailangan lang po natin mag-message. At may huli po tayong tanong dito kay Sir Ruben Aldana. Anong Yara fertilizer for palay po? Kasi this July 1, patanim na ako ng palay. So, nakita ko po mukhang nasenda na kayo, sir, sa inyong inbox ng fertilizer program po namin para sa palay. Pero mas maganda po na magbigay po kayo ng details para kung saang area ho kayo ay magabayan po kayo ng ating mga naka-assign. So, mukhang wala po na yata tayong incoming questions. Ayun, si JJ de la Peña, available na ba yan sa Bicol? Opo, available po tayo sa Bicol. So, paki-message lang ho tayo. May naka-assign ho tayong kasamahan po dyan sa Bicol. Okay, Dani, meron lang akong idadagdag doon sa sinabi mo kanina tungkol doon sa yung bumibili ng manual para sa palaya production. Ganito po, ang isa ho sa adhikain ng Yara Fertilizer ay makapag-share ng knowledge. Lahat po ng aming nakikitang trial, lahat ng ginagawa namin dito, kapag po maganda, hindi po namin pinagdadamot yan na i-share sa inyo. Kasi ang gusto po namin, maging successful kayo sa farming. Kaya kung anuman po ang inyong nais itanim, malaman sa inyong mga nakatanim, kagaya po nito, mayroong mga nagtatanong sa papaya, may nagtatanong sa dragon fruit, padala lang po ninyo sa aming FB page, tutulungan po namin kayo. Nakakasiguro po kami, hindi kami magsasabi sa inyo na ay wala kaming informasyon na ganyan para sa itatanim ninyo. Tons po ang knowledge na nasa amin at willing po kaming mag-share nito sa inyo. Okay po? Ayan, Sir Marcelo, mukhang wala naman na tayong mga questions dito. So, siguro po pwede na nating i-end. So, Sir Marcelo. Okay, so sa mga nakasama po namin ngayong hapon, ako po ay muling nagpapasalamat sa inyo. Sana naman po ay sa mga darating pang aming mga FB live session nito, makasama pa rin po namin kayo kasi every Wednesday, every Friday. Ayan, meron pong ibibigay na preview yung aking kasama. Pero taos-puso po ako nagpapasalamat sa inyo ngayong hapon na to sa pagbibigay nyo ng oras, sa pakikinig nyo sa amin ngayong hapon po ito. Maraming salamat po. Si Marcelo Espiritu po, Senior Agronomist po ng Yara Fertilizer. Ayan, so ako naman po si Danny Zalameda. Nalimutan ko pong magpakilala kanina. So ako po si Danny Zalameda, ang Sales Agronomist naman po sa Calabarzon. So kung may mga katanungan po kayo, ako po yung pwede nyo makontak. So i-send nyo lang po yung details nyo sa aming Facebook page para po maibigay ang aking contact number. So, sa pundo pong ito, gusto ko pong magpasalamat po dito po sa may-ari ng ating pinag-video shootan dito sa ating FB Live po ngayong araw na ito. So, kina Ma'am Christina Tihangki at sa Green Thumb Family Farm Incorporated. Maraming salamat po sa pagpapahiram po ninyo ng area ninyo para po maging successful po ang ating FB Live ngayon. So, bago ko lang po makalimutan, i-request lang ho namin na i-follow ang Yara Philippines sa Facebook po. So, bakit ba kailangan kaming i-like pa? Nakikita na. So, mas maganda po naka-like na to para po pag meron po kaming iba pang details na, or may iba pa po kaming event, ay makikita nyo po agad at updated po kayo sa mga schedules po natin.
Meron na din ho kaming YouTube, so makikisubscribe na din po. Dito po ninyo mapapanood yung mga replay po ng ating mga scenes o yung mga Yara Kwentuhan Pambukid episodes. So mas maunti yung datang magagamit daw pag nasa YouTube. So dito nyo na lang po panoorin. Ayan, so panoorin ang aming mga webinars ng Yara at matuto ukol sa crop nutrition solutions. So may mga i-upload din po kami sa YouTube na wala sa aming Facebook, kaya mangyari po na isubscribe niyo po kami doon. So ayan po, abangan po ang mga susunod na episodes ng Yara Kwentuhan Pambukid tuwing Miyerkules at Biyernes alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. So marami pong salamat mula po sa Yara Fertilizer Philippines. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat.